Ano yan, hawak-hawak nyo lang? Hindi ba pwedeng ipaupo yan? Hindi, mahulog siya po sir. Mahulog. Bakit? Kasi malambo pa yung ano niya, yung mga katawan niya, yung buto niya. Malambot. Thank you. Ayan. May bigas na si Maricar, no? Okay? Tapos bigay ako ng pambiling ulam, no? Beda ulam na. Maricar, bili ka ng ulam mo, ha? Oh. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Yan. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito, kasama natin si Aling Rochelle. Dahil may nag-message po sa atin na inilalapit nila sa Team Daddy Frankie yung bata na may kakaibang karamdaman. At yaman din lang po na nandito si Mami Rochelle ngayon sa Pangasinan. Kaya minabuti ng team na pasyalan sila para malaman natin kung ano ang pwedeng itulong namin ni Aling Rochelle. So, honey, okay ka na? Yes po. Kumusta ka? Okay lang. Okay Kumustahin lang mo po. naman yung mga viewers natin. Kamusta po kayo dyan lahat? Panoorin niyo po yung pupuntahan nating bata ngayon. At syempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy ay shoutout natin ang ating mga kababayan OFW. Mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa amin. Maraming salamat. So diretso tayo sa video, honey. Okay? Tao po. Hello po. Ay, dali. Kumusta po kayo? Okay lang po. Pwede ba kami tumuloy? Siya yung batang nilapit sa amin. Ilang taon na po yan? 11 po sir. Hello? Kumusta ka? Nay, nakakausap ba siya? Nakakapagsalita po siya? Anak niyo po, tay. Ilan po anak niyo? 3 po sir. 3. So, pwede ba kaming tumuloy, pumasok? Sige. Tara guys, sige tayo, pasok po kayo. Pasok tayo guys, no? Para makausap natin ng maayos. Ano pong nangyari sa kanya? Ano po siya, inborn? Inborn. 11 years old. Opo sir. Hindi nasasaktan yung paa niya na pumupukpok sa semento? Minsan Minsan po masakit sir, pa. nangingitim po sir. Minsan Minsan nangingitim na yung dito niya. Minsan nangingitim. Pwede bang upo tayo, Nay, para makausap ka namin ng maayos? Yup. Dito na lang. Hi. Kumusta ka? Ano pangalan mo? Ano pangalan niya, Nay? Marie Carmen. Maricar? Narahap po. Maricar po. Talagang hindi siya nakakalakad? Gumagapang. Makakagapang siya. So, anong sakit po niya? Inborn brother. Opo, inborn po. Pero, hindi nyo ba nadala sa doktor na pa-check up para malaman ko anong sakit niya? Hindi na lang namin sa sampagyan po. O, anong sabi ng doktor? Anong sakit po niya? Ano, yung buto niya. Mahina yung buto niya. So, diyan lang nakakulong. Ay, diyan lang talaga araw-araw. Diyan po sa labas. Minsan buhat namin po siya pag Pupunta siya mag-isa sa labas? hindi, binubuhat ko po siya. Binubuhat. Anong trabaho ni tatay po? Nagpapadyak sir. Nagpapadya. 3 anak niyo po? Kumusta naman kayo dito, Nay? Okay lang naman. Pang ilan po siya? Pangalo po siya. Nakakaawa naman yung sitwasyon niya. Pero ganyan lang talaga siya, gapang-gapang lang. Opo sir. Ilan taon siya? 11? 11. Kumusta ka, Maricar? Kumusta ka? Nakakaintindi naman siya. Opo sir. Yung mga sinasabi niyo po, naintindihan niya. Ang ano lang sa akin, pag nakikinig siya,
Ang gusto lang niyang sabihin, mama, papa. Ayun lang. Pero syempre, 11 years old nyo na siyang alaga. Bilang magulang, alam nyo po kung naiintindihan niya yung mga sinasabi nyo, kung nakakaintindi ba siya o hindi. Hindi mo alam? Hindi po. Paano po pagtatai siya? Yun, sinasabi, tinatawag niya ako, mama, tai. Yun lang. So nakakapagsalita siya. Pagkakain na, pag nagutom, Sasabihin naman niya, kain. Sabi niya, Maricar, anong pangalan ng tatay mo? Ay, ito tatay. Ilan kapatid mo? So nakakaintindi siya. Talagang ang problem lang niya is yung mga buto-buto. No? Okay ka lang? Oh, very good. Kumusta dito? No? Hindi siya nakakatihaya. Ganyan lang talaga. Kawawa naman yung katawan niya. Pagod pag ganyan. pag napagod na siya, magpapabuhat na po siya. Pag napagod na magpapabuha. Magpapalabas po siya dyan sa Ano po? Lalabas po Lalabas lang. Oo. Ano yan? Hawak-hawak nyo Oo. lang. Hindi ba pwedeng ipaupo yan? Hindi, mahulog siya po sir. Mahulog. Bakit? Kasi malambo pa yung niya, yung mga katawan niya, yung buto niya. Malambot. Pero naigaganyan niya yung paa niya. Nakokontrol niya rin yung paa niya. Hindi. Ayan. Ay, hindi niya kayang Hindi ano. niya kaya yung mag-isa. Po? Hindi niya kaya mag-isa umupo. Opo, hindi niya kaya. Pero kailangan hawakan. Okay ka lang? Ilang na. Maricar, okay ka lang? Oh, very good. Nag-lunch ka na? Oh. Nanonood ka ng TV? Oh, natututo rin po ba siya magbilang? Marunong ka magbilang? Hanggang saan kaya mong bilangin? Sige nga, pakita mo nga kay Mami Rochelle. Oh, very good. No? Ilang taong ka na, Maricar? Nagtana na. Taon na. Tatas mo na. Tapos, Tapos, yung yan. Tapos isa. 11. Ano? 11 years old ka na. Oh. Anong ulam mo kanina? Wala mo ano daw. daw kanina na? Yan na, sabi mo na. Anong ulam? Fish. Kumusta naman ang buhay nyo dito, Nay? Kumusta po kayo rito? Ito, lang po sir, kung minsan, ang hanap buhay ng asawa ko, nagbabike lang po siya. Magbabay. Ako naman, nandito lang, kasama ko yung mga anak ko. Kayo tagabantay. Opo. Gaano po kahirap, Nay, na may ganyang anak? Ito, pag hawak-hawak ko siya, palagi akong umiiyak. Hindi, pinapanalangin ko palagi sa Diyos na kahit ganito yung anak ko, basta importante, siya, nasa amin. Importante. Nasa amin yung anak namin na ayoko po na may sakit siya. Ilang taon na yung mga kapatid po niya? Yung isa po, 9 years old. Yung isa po, 10 months. 10 months pa lang? Opo. Nasaan? Nandun po sa kapitbahay namin. Oh, siya panganay? Opo, sa... Oh, sunod-sunod yun una at saka dalawa, no? Magkadikit. Anong sabi ng doktor nung pinanganak? Bakit nagkaganyan yung anak nyo? Nung pinanganak ko po siya, sir, pa yung katawan niya. Nung naging 5 years old na siya, nagkaganon na. Nung siya, nagkukonvulsion na siya. Nag-start sa convulsion. Nilagnat siya. So parang tawag dito na polio. Oo, yun po, napolyo siya. Oo. Pero bakit pati salita niya nadamay? Oo nga po, sir. Diba? Hindi niya maibuka masyado yung bibig niya. Pero dapat kasi semento para hindi niya inahampas, sinasapinan nyo na lang ng foam or
Hindi yung puro simento. No? Ha, Maricar? Oo. Kawawa naman. Ano? No? Masayahin si Maricar. Pakilala ako, ha? Ako po si Daddy Frankie. Oh, yung Yung pinapanood pinapanood mo. nung palagi. Oo, Ha? siya na yun. Siya yun. Ako si Daddy Frankie. Si Aling Rochelle. Oh, ano sasabihin mo kay Aling Rochelle? Hindi yan na pag-aral. Bakit po? Sa hirap ng buhay, sir. Wala maghahawak sa kanya, sir. Wala magawag. Pag mag-aaral po, sir. Pero, kailangan hawakan pag Hawakan po, nag-aral. Nag-aaral siya. Wheelchair. Wala ba wheelchair? Takot po siya, sir. May wheelchair po siya, kaso lang takot siyang umupo. Dapat itali kung ba para ano. Siyempre natatakot siya, alam niyang malalaglag. Pero kung sinanay ninyo, ma-adapt din niya mula nung maliit pa siya, masasana. Kasi nilagyan namin sa wheelchair yun, sir. Tapos tinali namin. Takot talaga siya. Yung iyaano niya yung ulo niya, itatalo niya yung ulo niya. So paano? Ganyan lang. Higa lang siya dito. Oo, hawakan namin. O lalabas kami, buhat-buhat namin siya dyan sa labas. Kumusta naman ang hanap buhay ni tatay? Sir, sa hirap ng buhay, sir. Ito, nakakaraos din. Minsan, kumikita ng isang araw, isang libo. Pagkakasa siya, ito, sir, Mm. ang bahay. Minsan kumikita ka rin na 1,000. Hindi, isang linggo po, sir. Ay, 1 linggo. Opo, kinakasya ko yun. Sa isang araw, magkano kita sa padyak? Depende po, sir. Minsan, 150. Minsan, 100. Okay. Sarili mo yung padyak. Opo, sir. Ang galing, no? Para maano ko lang yung mga anak ko, tapos pamilya ko, sir. Ano yun, naipapasyal mo rin tong anak mo? Gumagala rin kayo? Minsan po, sir, mga isang buwan, isang bis lang po, sir. Siya kayo napupunta? Sa 698 po, sir, sa Sampapian. Anong meron doon sa 698? Bibili kami ng mga gamit niya po, sir. Damit, mga laruan po, sir. Pag may 300 po, sir, ayun, papasyal ko na sila, sir. Papasyal na kayo. Para masaya yung mga bata. Tiga, tubong Pangasinan po kayo. Opo, sir. Dito talaga. Dito talaga, sir. Pati si nanay. Ang magulang nyo. Nasaan? Taga dito, pero yung lalaki, sir, yung magulang ko, wala na po, sir. Patay na. Tay, gaano kahirap na magkaroon ng anak na ganyan? Minsan, sir, pag walang tsaka, sir, wala din. Talagang sa hirap ng buhay, sir, tinitiis ko lang yung mga anak ko na tatry para mapakain sila po, sir. Tapos pangbili ng mga damit nila. Kawawa si Maricar, no? Dito lang lagi sa loob ng bahay. Ano yung mga bagay na kasiyahan ni Maricar? Yung gusto niya, sir, yung pinapasyal ko sa bayan, tapos bibili ng mga damit, tapos yung laro niya. Yun ang gusto niya, sir. Tapos yung mga pagkain. Malakas din siyang kumain. Malakas din po, sir. Sa kain, normal. Gusto niya mga gulay, yung inuulam niya. Ang problema lang talaga, hindi niya kayang buhati yung katawan niya, no? Opo, sir. Hindi niya kaya. Pero pag binitawan niyo siya dyan, gaano naman siya katagal naglalaro? Laro lang talaga Laro siya. lang. Mga 3 oras po, sir. Tapos, wala na. Hindi na kaya ng kwan. Bubuhatin na lang namin, sir. Bubuhatin din. Pero di hamak na mas okay pa yung sitwasyon niya compare kay Jerome na natulungan natin, mga kababayan. Kasi si Jerome talagang hawak lang talaga. Tapos sa duyan lang kasi malalaglag talaga kasi hindi mapigilan yung sarili. Pero siya naman, kakaiba, nakataob. Dalaga pa naman, no? Yan. Always happy lang, ha? Nagpe-pray ka ba kay God? Ano nag-pray na? Nagpe-pray ka kay God. Paano mag-pray? Ano mag-pray? Paano? Good. Yun, very good. Yan. Always ka magpe-pray kay Papa God, ha? Opo. Tapos, sasabihin mo sa kanya, natulungan ka niya. Ha? Okay? Ate Maricar? Oo.
So mula noon tayo hanggang ngayon, sa padyak ka lang talaga umaasa. Opo, sir. Budget lang. Hindi mo nasubukan maghanap ng ibang trabaho? Kasi nagtrabaho ko sa Baguio, sir. Isang linggo po lang. Tapos yung anak ko, nagkasakit po, sir. Hinahanap ako. Sa umpisa lang yun, hahanapin ka. Kasi kung yun ang dahilan para makasurvive, explain naman natin sa mga bata na, diyan ka lang nak, nagtatrabaho ako. Kasi walang mangyayari kung dito lang tayo, mahina ang income. Mahina talaga, sir. Kaya minsan may mga bagay-bagay talaga kailangan nating mag-sacrifice. Ang bata kasi, natural lang yan, maglalambing sa magulang, nasaan ka pa, miss kita. Pero i-explain mo, ay nandito ako anak, nagtatrabaho ako. Pero after 1 month, uwi ako para may pambiling tinapay, pagkain. Maintindihan ng bata. Di ba? Kasi kung yung katwiran natin ay hinahanap ako ng anak ko, pero nandito lang, oo. Di ba? Pero ang mangyayari naman ay halos wala. Halos karamihan ba dito, ganun ang hanap buhay ng mga tatay? Opo, sir. Yung So iba lahat kayo nagtatrabaho- mga padyak. Opo, sir. Kaya wala na kayong pasahero kasi lahat na kayong papadyak. Yung mga estudyante lang po, sir. Hinatid namin sa school. Oh. Tapos yung isang bata, bibigyan sila ng 150 isang linggo, sir. May mga May service. service po, sir. Okay. Napag-aral ka rin ba tayo kung saan ang mamasamain? Ano po, sir? Grade 6 lang po, sir. Grade 6 Tapos, lang. opo, sir. Okay lang yun. Huwag nating nilalang kung yun talaga yung nakayanan. Opo, sir. Ang importante, madiskarte, masipag, matyaga, di ba? Opo, sir. Saka hindi tayo gumagawa ng masama. Kahit maliit-maliit ang kita, basta naiipon, tutulungan kayo ni nanay, ay may magandang ending din. Dapat si nanay magtinda-tinda rin para kaya ni sinabi ko, pag napag-ipon kayo, tulungan ba, diskarte, mag-isip kung paano kumita, hindi yung aasahan mo lang yung padyak. Talagang kung aasahan lang yung kita ni tatay, gaya ng sinabi ko, kung sa tingin mo lumalaki ang pamilya, maliit na ang kita sa padyak, pwedeng maghanap ng ibang trabaho. Opo, sir. Minsan po, sir, nagtitinda siya ng munamon, sir. Pag may nahuhuli dyan sa amin, dyan sa ilog, pag may lumalabas na ganun, nag-aangkat ako, nagtitinda kami dalawang asawa ko, itong anak ko, iiwan ko dun sa hipag ko. Oo, mas maganda yung pagka may mga ibibenta, mas maganda yung mag-focus kayo sa pagtitinda. Sa umpisa talaga mahirap. Pero pag nasanay na kayo magtinda at dumami na yung mga suki, doon yung time na lalaki na. Sa negosyo kasi, sa umpisa mahirap. Mahirap. Pero pag tiniis mo talaga, tsinaga mo, may tinatawag na, maganda ang benta. The more na maganda benta ngayon, bukas maganda. Habang tumatagal, basta matyaga, masipag, dumadami yung client, yung customer ba. Di ba? Suki-suki, sir, pag Kasi yung padyak, tingin ko lang, sorry sa parang pang binata lang, pang extra-extra lang. Diba? Tulad yan, 3 anak. Paano kung mag-aaral na yon? Sabi mo, 500 isang linggo. Kung maghanap... isang libo, isang linggo. Opo, sir. Pero kung mag-apply ka ng trabaho, maghanap ka, pwedeng 600 isang araw, kikitain. Opo, sir. Hindi nyo naisip yung ganon? Naisip namin, sir. Kaso yung anak ko na isa nag-aaral po, sir. Walang mag-atid. Yan sa kanto, sir. Si nanay, hindi niya kayang ihatid. Hindi po, sir. Walang mag-aalaga sa bata, sir. Ganun na talaga ang magiging buhay. Padyak na lang. Padyak na lang, sir. Sa pagdating ko dito, sir, maalagaan ko sila din, sir. Ano ito? Sarili nyo rin ng lupa ito? Hindi namin bahay ito, sir. Naniniraan po kami, sir. Naninirahan. Kanino Ba- bahay ito? Bahay ng kapatid niya po, sir. Ate niya. Nangungupahan kayo dito? Opo. 1.5 isang taon. Nangungupahan pa. Opo. 1.5 isang taon. Opo, sir. Ay, isang buwan. Ha? Isang taon po, sir. Isang taon. 1.5. Opo. Ilan taon na kayo nangungupahan dito? 3 years na po, sir. Sige tayo, Nay, no? Ganun talaga ang buhay. Opo, sir. Importante, naalagaan nyo yung mga anak nyo po. Ano? Opo, sir. May bigas po ba kayo?
Sir, sakto lang pang mamaya sir, pang gabi. Mamayang gabi. Apang gabi. Sakto lang sir. Bukas wala na. Tawa si Maricar. Wala nang bigas, Maricar? Pahingi nga, may dala tayong bigas. Pahingi isang sako. Pahingi, Kuya Rizky. Tawa si Maricar eh. Hindi alam. Ha? Anong ulam ni Maricar ngayong gabi? Ha? Gulay. Gulay. Ganun talaga mga kababayan yung buhay. Minsan talaga susubukin tayo ng panahon, pero kailangan talaga natin na maging matatag at kailangan natin maging madiskarte. Dahil kung sa hirap talaga ng buhay tayo, Nay, no? Talagang kahit saan tayo magpunta, mahirap. Kaya gaya ng sinabi ko, kailangan dagdagan natin yung diskarte. Bilang ama, bilang tatay, hindi tayo mag-focus sa isa lang, no? Lalo na gaya na aking sinabi, pag lumalaki na yung mga bata, nag-aaral, para hindi mauulit yung buhay. No? Ayan tayo, may dala akong bigas. Sana makatulong sa inyo. Salamat sir. Thank you. Ayan. May bigas na si Maricar, no? Okay? Tapos bigay ako ng pambiling ulam, no? Ulam na. Maricar, bili ka ng ulam mo, ha? Oh. Marunong din sa pera. Marunong din. 20 lang pag ano niya alam niya sir. 20 lang alam niya. Ano bibili niya sa 20? Pambili na niya ang merinda sir, yung mga chocolate ganun sir. Oh, okay. Happy ba si Maricar? Ha? Opo. Sana makabalik pa si Daddy Frankie, no? Okay. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Bago matapos ang video ito, ako'y magpapasalamat po sa kababayan natin na nag-message para pasyalan po si Maricar. Kaya kami naparito, no? At maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan sa walang sawang pagsuporta sa Team Daddy Frankie. Naway lagi po tayong gagabayan, tulungan tayo ng Panginoon para mas marami pa tayong matutulungan. Mga kababayan, mga kabarangay, pakishare po itong videos natin para mas makatulong pa tayo. Mami Rochelle? Yes po. Yan. Maraming salamat po lahat ng sa mga sponsor na tumutulong sa Team Daddy Frankie. Yan, sa walang sawang pagtulong nyo sa Team Daddy Frankie. Yan, mag-iingat po kung lahat. Ayan, God bless.